Ewan ko ba kung paano nangyari sa asawa ko. Iniwanan ako ng ganun. Paalam sa akin, sir, magtatrabaho. Ang nangyayari, di na umuwi. Nalalaman ko sa mga tao na siya may kinakasama na lalaki. Hindi hinayaan ko siya. Kaso lang, huwag niya ipanik yung lalaki dito sa bahay namin. Huwag siyang tumalikod sa akin to, matulog. Gagawin ko sa kanya yun. Kung nagkagani rin ako, iniwanan ako ni Linlin. Wala na silbi. Totoo yun. Kanina naman nakarating sa'yo, Kuya August, na minamaltrato yung bata. Alila. Inaalila? Utusan. Paano nakarating sa'yo yung ganun? Minsan na nakapunta ako niya. Siya. Ang hirap na yung daan dito, Katekra. Paano yung pag-aalila? Inuutusan. Hindi naman gawain niya. Hindi naman gawain. Bata lang yun eh. Ilang na ba si Samara? Siguro, ilang taon ba siya nung 2 taon ba siya nung nakita natin? Di ibig sabihin, kung 3 taon na o 4 na taon, 6 na taon na siya ngayon. Nautos-utusan na nga siya. Yan yung unang bahay na pinagawa natin. Oo. Isa sa mga una to, Kategram. Ang dami ng pagbabago. Ang dami ng pala, Pwede kaya dito, baka mahulog tayo. Nag-asawa ng iba. Wala nang asawa. Wala akong makain. Good morning po. Sino po yung mga kasama? Kuya Louie po. Siya na nga tumulong sa amin, kuya. Ano ba siya? Si Sir Ramel. Good morning po. Good morning po. Good morning, kuya. Asawa ng iba po. Sino ba sa dyan rito? Siga. Sila tatay po. Siya. Tsaka sila na nanay. Wala na po. Malaki problema nung kaibigan namin na yan. Kaya lang makakain minsan yan, nilaawa kami, pinapakain na lang namin. Tingnan mo nga ang itsura. Kikinig-kinig ang katawan. Kaya tinuturuan ko, umiyak ako sa kanila. Baka sakali ipagamot ng magulang. Diba? Dito ala. Nakakaawa na lang yan. Sabagay, hindi naman nahayaang mamatay sa gutom yan, diba? Kain na lang ako sa kapitbahay. Pinapakain na lang namin. Kaya yun ang mga asawa may trabaho nga Nakasawa rin ng iba. Tumamas lalaki. Pinahayaan ko na siya, sir, kasi wala naman akong magagawa, wala na akong maitulong sa kanya. Okay lang po, lagay ko ito. Nagpakahirap ng kalagayan ko. Bala ko talaga pumunta sa inyo. Ako kay si Ramel. Sabi ko, wala naman akong manong motor. May nagbigay sa yung panggasolina, wala naman magmaneho. Sabi ko, masana ko may pagkataon, magpunta dito sila si Ramel. Ay, sinasabi mo na, binigyan ka ng asawa. Panggasolina. 100 po. Ewan ko ba kung paano nangyari sa asawa ko. Iniwanan ako ng ganun. Paalam sa akin, sir, magtatrabaho. Ang nangyayari, di na umuwi. Nalalaman ko sa mga tao na siya may kinakasama na lalaki. Hindi hinayaan ko siya. Wala na akong maitulong sa kanya. Okay lang sa akin kako. Kaso lang, huwag niya ipanik yung lalaki dito sa bahay namin. Pakahirap. Ano po to? Parindagol po yan. Yung dating
Paano niyong mapapatay? Nanginginig na ho kayo. Eh, ang pangako ko nga, sir, huwag niyan dalhin doon sa pamamahay na to. Kahit huwag siyang tumalikod sa akin to, matulog. Gagawin ko sa kanya yun. Wala eh. Kung mo nagkagani rin ako, iniwanan ako ni Linlin. Wala ka lang silbi. Wala na ang silbi. Totoo yun. Noon pa sana, pupunta ko sa inyo. Ano na, walo ng buwan si Linlin nagkaganon eh. 8 buwan po. Oo. Tumawag yung si Rinalin sa akin. Sabi ng ina daw sa kanya, kumuha kay ka ng driver para masundo na sa ospital sa PJJ po. At bakit puntahan ko pa siya? Tinakwil niya na ako din niya asawa. Sabi niya sa mga tao, hiwalay na raw kami. Kaya nag-anon ako sa mga kapitbahay, kumakain. Ang ano ko talaga, magpaalam ko kay Kuya Junior. Kuya ako, pupunta ko kay Sir Ramirez. Manghingi akong tulong. Eh, ang sabi niya sa akin, pumunta kay ka minsan, kaso lang kay ikaw, wala kang driver, wala kang makuha mo magmaneho. Eh, sabi ko, may pagkataon lang ka ako. Kahirap, 8 buwan magsisiyam. Ginaganon, sa umpisa pa pala, kinaganon niya na ako. Ewan ko kung nakauwi na. Nandun na sa Makabanatuan sila, papunta na raw dito eh. Uwi po dito? Hindi uwi dito. Ito sa lalaki niya. Okay lang naman sana kung uwi siya rito, basta huwag isama yung lalaki. Tatanggapin pa rin. Tatanggapin pa rin pala ni Kuya. Eh, pagka sa akin naman, yun nga sabi ko sa kanya, pag tinuwi mo ka ako lalaki rito, ayari ka ko sa akin yan. Eh, di siya sabi ko nga, di siya makalabas dito. Matagal na ginawa sa akin yan. Nung palang nagtrabaho sa Tuturunas, Kamyas, nanliligaw na pala yung lalaki na yan. Ibig sabihin matagal naman, di mo alam. Mag-1 taon na pala. Tatlong. Kalain mo pala, ganun palang nangyayari. Pinagpalit niya ako. Kapangit-pangit ng lalaki. Pangit man ako, sir, mas pangit pa. Nako. Wala namang pera, taga Bicol daw. Eh, sabi ko, dapat ko, pinalit mo naman ako. So, may pera na, tsaka dapat pugi-pugi ng konti sa akin. Ayaw eh. Ayun ang nangyayari, kaya pala na gano'n eh. May lalaki doon sa tinatatrabuhan. Ebidensya ka ba? Pero, Nakita ko kuya, nung nagpunta ko sa Santa Ines. Nandun yung lalaki, nagsama sila. Kasama lang at may trabaho. Linggo. Eh kaya may kamo ngayon nakaunan dun sa lalaki. Nakita ko, may nakita pa akong video sa kanila. Na nagkatabis tulugan. Di ba yun ang nung pasay sinasabi, kumuha ka ng ebidensya? Oo. Di ba? Eh, may nakita ko kuya. Kasi nung nagdududa yan, siyempre sabi ko, baka naririnig mo lang sa ibang tao, eh hindi ka question. Para sigurado ka, hanapan mo na ebidensya. Eh, magaling din eh. 28 edad ng lalaki. Ha? 28. 28? Oo. Ilan taon na po ba si 40, mag-47 na eh. 47? Ilan taon po yung ano nila? Sa amin lang. Sa akin lang, ano na siya eh. 20 years na. Baka naman po inaaway nyo, kaya ganyan hindi. po yung ano nyo, kaya nagkakaganyan po yung samahan nyo. Hindi sir, ang nangyayari nga dito siya lagi nakabulyo. Tanong mo sa mga kapitbahay ko kay Kuya Louie. Nakabulyaw siya lagi sa akin. Hindi ko inaaway sir yun. Hindi kumisan din kasi nagkakamali din siya na siguro nabuburing sa Wala akong hanap buhay. Madalas nagtatalo yan. Nagtatalo po. Ano sa tingin nyo tayo yung ano? Sa tingin nyo, ano po sa tingin nyo yung problema ni Kuya at saka ni Ate? Unang-unang financial. Siyempre, pag financial, gano'n nga, hanggang sa magtatalo kayo. Naawa ako rito. Kaya masyadong hatol na ginagawa ko. Hindi ba tama lang na may sinasabi ko na umuwi ka sa inyo at baka ipagamot ka lang magulang mo. Pag magaling ka na at gusto mong bumalik, di bumalik ka. Yun lang kakuparaan mo, hindi ubra yung puro naman puro naman ayaw naman kumilos. Hanggang sa may tutulong din ni na attorney daw ko yun na may foundation din.
Hindi naman din makapunta. Pinapupunta rin siya. Kala ko kayo nga yung attorney Karini na pinapupunta nga raw ng tutulungan. Hindi siya. Kaya sabi ko sa kanya, Yung bago, may ano po ba dyan? Bagong... dito sa Masalipit, tinuturuan ko pa nga siya. Problema nga sa asawa. Ikwento mo ka ako ng yung totoo. Doon sa Tonet, hindi mo ka ako pwedeng ano yun. Para ka ako makauwi ka na. Yun ang inaatog sa kanya noong pa, umuwi ka na. Nagulat niya yung kapatid niya, si Dodong. Sinabi ko kagabi, kuya Kausap bakit Dodo? Oo, sa video call, tinawagan ng anak kong bunso. Sabi ko, dong kako, manang mo may asawa na kakong iba. Siya pa rin yung patid ng asawa mo. Ayan sabi ko. Pati kami, kailangan. Ang sabi ko, nag-away ba ikaw kayo, kuya? Sabi ko, hindi naman ka ako. Ang paalam na ako sa akin, mag-stayin kay G. Ayan, nangyayari ka, sumama si ibang lalaki. Totoo nga, kuya. Kasi, balita ganun, yung tawag mo araw, ganun, may lalaki. Oo. Di ba lagi kita pinagsasabihan na huwag kang naniniwala sa ganyan. Kailangan kumuha ka ng ebidensya. Nakakita ako. At saka kahit, may kinakasama naman. Yung lalaki, maliit, nagpakaliit, sir. Maliit pa sa akin. Maliit. Tsaka nung sinabi niya sa akin, pumunta ka sa trabaho ko sa Mainay, pinuntahan ko siya. Nandoon yung lalaki. Kasabi-sabi pa nga sa nagsinabihan ko pa nga yung lalaki. Ikaw ba ako yung naliligaw sa asawa ko? Kasi nililihim niya eh. Lahat ng kasinungalingan, sir, sinabi sa ginawa. Tinatakipan mo yung lalaki. Sabi ko, huwag naman sana ka ako, kahit ganiri ako. Tapatin mo ko, dapat ka ako noong pa ka ako, sinabi mo sa akin na makapagtrabaho pa ako para may pang-uwi ako saan pumasahe. Kung kailangan ako nagkaganiri ako, iniwalayan mo ako. Ba't to kayo umiiyak? Nalungkot sir sa iniwanan niya ako. Kasi sino magpakain sa akin, naganiri na ako. Ikwento nyo nga kuya, paano nagsimula lahat? Nung una kasi sir, nagtatrabaho siya. Unang-una yun sa Kamias. 9 months na po yan. Ay, mag-uunsi na, 3 buwan siya sa Kamias eh. Sabi niya sa akin, magtrabaho siya kay Jay. Sabi ko, sige ka ako. Kasi hindi na ako makapaghanap buhay. Kumbaga sana para may kainin ka tayo ka ako. Aba, yung nangyayari sir nung nagtagal siya, paalam siya uli sa akin. Ako ikahoy, mag-stay ka ako kay Jay. Sa tindahan mismo kasi wala nga doon sa sakyan motor. Atid sundo pa uwi, balik doon. Sabi ko, sige ka ako. Nalalaman ko na sa mga tao na siya daw may nanligaw doon sa kanya 28 edad. Hindi ako naniwala kasi hindi wala ko nakitang ebidensya. Nung nakita ko ebidensya sa cellphone, katabi siya magtulog lalaki. May picture po? Mayroon, sa anak ni Marisa. Si Dodong. Baka lang po, paano po? Sino pong paano po? Ano yung picture? Naka-video sila. Video po siya, ano pong ginagawa? Nakatihaya silang dalawa na natulog. Nakanos ko na isang kumot lang. Nagkatabi sila, yun ang ikita ko. Sabi ko sa sarili ko. Tanggap ko na ako na kami, hiwalay na raw kami. Sabi ko, sige ka ako, yung ako desisyon mo, pero ang alam ko ka ako. Mag-asawa, magkasama pa kita kasi ka maganda pa alam mo sa akin. Pumunta ako sa trabaho niya sa may Santain, sa Mainay. Sabi nung matanda sa tindahan, hiwalay na raw kami. Ay, ang alam ko po ka ako. Hindi pa kami hiwalay kasi nagpaalam ng mabuti sa akin yun eh. Pinapupunta pa nga ako rito, dinadalhan ko pa nga ako siya talong na ni Keluin at Sabi ko, ganun pala ka kung tingin mo sa akin. Sinabihan ko pa nga siya, sir. Pinagpalit mo naman ka ako sa lalaking gusgusin man ka ako, mas gusgusin ka ako yun. Pangit, sir, nagpapangit. Mapangit man ako kaya, may ano pa ako eh. Hitsura pa ako doon. Mas gwapo po kayo? Kunti lang, kunti. Kaya lang, sabi ko sa kanya, bahala ka na ako kasi ako. Wala na akong magagawa, hindi na ako makapagtrabaho. Baka naman, kuya, hindi kaya kaibigan niya lang talaga? Umamin ho ba sa inyo si... Kasama, sir, sa ospital ngayon. Kasama sa ospital? Oo.
Kasama sa ospital, sir. Anong ginagawa sa ospital? Nakumpayan si Linlin kahapon ng alauna. Ilalabas daw ngayon, tumawag yung anak kong panganay, si Renalyn. Papa, ikaw, kumanap ka ngayon ka ng driver kasi yung motor ng amo niya pamanihuan. Pupunta daw sa PJJ kasi uuwi na rin mama niya. Eh sabi ko, wala ka akong makuha dito kasi kako. Walang mga tao dito na may trabaho. Uuwi na raw. Sabi ko, uwi ba ako sa mama mo rito? Sabi, dito bahay na to. Hindi raw, doon na diretso sa trabaho niya doon. Pero yung lalaki, nakita ko kagabi sa video call. Andun, katabi niya sa di ba may tulugan yung hospital. Nakaupo, yun lang yung asawa si Linlin, nakahiga. Eh sabi ko, yun ka ako sinasabi mo sa akin. Na wala kang lalaki, yan kasama mo ka ako. Balmon pa nga tawag ko dun eh. Ano po yun? Balmon, yung lalaki. Ang pangalan po niya, Balmon. Oh, Balmon. Balmon lang ang tawag ko kasi yun ang sabi nila eh. Pero ano po ba, hindi po ba umamin pa sa inyo si ate? Wala siyang amin. Walang amin. Hindi siya umamin, pero nakita ko na sa ano ko. Baka friendly lang ho siya, pala kaibigan lang ho talaga. Eh, tama ba yun, sir? Yung sa akin, para sa akin, hindi tama yun. Kung ipakita lang yung video sa inyo. Mali, sir. Meron pong mali. May nakita ko mali kasi gano'n na pagitan nila. Oh. Kumot yung pagitan. Mas maganda ho sana kung magsabi ho ng ano sa inyo, no? Dapat pinarangka niya na ako para hindi ako umasang kami pa. Kasi sa totoo lang, ang buong akala ko, nagtrabaho lang siya, kaya pala niloloko na pala niya ako. Saka hindi na umuwi rin. Hindi na umuwi, sir. 8 buwan siya doon, 7. Hindi mo uwi pa. Madalang, kuya. Ang huling na sinabi mo kasama na yung lalaki, huling uwi siguro ng eleksyon ba? Eleksyon. Tumawag pa nga yung lalaki sa kanya nung gabi. Tapos nag-aaway pa kayo. Yan sabi ko. Hoy ka. Siguro pagka umuwi nagbabanga yun. Kasi galit na galit yung lalaki. Bakit ikaw mo sagutin yung cellphone na nandyan may ka-cellphone mo sa'yo? Cellphone niya, cellphone ng lalaki, magkaisa. Facebook niya, Facebook ni lalaki. Gamit yung Facebook niya. Siya may hawak ng account sa lalaki. Sabi sa pangalan ng Facebook ni Linlin, single. Kaya pala, double pala sila. Andun yung lalaki. May testigo nga ako dito na may si Kiting, sa Parindagol. Nakita ko yung video na yun. Ano ginagawa sa video? Nakahiga.